malinaw na politically motivated yan. Kasi hindi mangyayari yan kung walang direction at saka walang instruction. Pero para sa akin, nakakahiya na nangyari yan. It's shameful to do that. Kasi if you are true to your calling as a member of the House of Representatives, you should not have allowed it to happen, especially to the act that is used as a basis of disciplining Congressman Barsaga. Talagang nakakahiya yan because to me, behavior that is part and parcel of freedom of expression. Isa po sa mga nabanggit ni Congressman Kiko Barzaga nang siya po ay patawan ng suspensyon. Ang sabi niya na hindi unethical or hindi ethical yung kanyang mga pahayag, pero hindi naman daw po sinabi na hindi totoo ang kanyang mga pahayag. Ano po ang comment niyo po rito, Attorney? Yun nga, that's a good point. Hindi naman sinabi na hindi totoo. Pero sabi nila, kailangan ipunish siya for committing disorderly behavior. Kaya that's one of the reasons, one of the arguments that Barsaga may bring to the Supreme Court. Kasi yung expanded power of review ngayon ng Supreme Court, yung power to determine whether there has been grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction committed by any branch, instrumentality, or agency of the government. That includes the House of Representatives. Opo, doon po sa kanilang rason kung bakit po nila itong laban kay Congressman Kiko Barzaga sa kanyang ethics, no? Sinabi nila na parang nadungisa, nabahira ng dumi ang imahe ng Kamara dahil nga po dito sa mga aligasyon, mga posting nitong si Congressman Barzaga, yung kanyang gawi. Sa tingin niyo po ba, nalinis nito ang nadumihang imahe or mas lalo lang pong nadumihan ang imahe ng Kongreso sa mga ganitong klase po ng mga pahayag na parang pinagtutuunan pa nila ng pansin? Balikan ko lang yung sinabi ni Partner J, dagdagan ko lang dahil sa panayam po namin kay Congressman Leandro Leviste, ito po yung may pinakamaraming attendance after na nung inaprobahan nila yung budget, no? 2026 budget. At kung maalala rin natin na Attorney James, noong panahon din na budget deliberation, nagpo-post din itong si Congressman Barzaga kung gaano ka bakante ang plenaryo during budget deliberation na isa sa mga pangunahing trabaho ng mga kongresista. Ano po masasabi niyo po rito, Attorney? I agree with you na lalo na it worsens the image of the House of Representatives. In fact, no less than yung si former Justice Antonio Carpio, sila ni former NIDA Secretary Sorita Monsor, di ba, describe nila yung 2025 budget as the most corrupt budget in the entire history of our Congress. O sino na ang parang primary doer of that budget, di ba, yung House of Representatives. At saka itong mga monumental graft and corruption, ghost projects, nangyari ito sa House of main participant ang House of Representatives. So, discredited body na ito, lalo na parang it did not helped in uplifting or removing that baggage by suspending Kiko Barzaga. To me, lalo na itong nakakasira sa imahe ng House of Representatives. Opo. At nakikita nyo rin po ba na masyadong mabigat lang itong parusang ipinataw sa kanya? Kung sa ibang mga
pagkakasala, 'di ba? Meron niyang first offense, second offense, third offense. Yung malimit sa first offense, warning lamang po or mas pinakamababang parusa. Pero ito, 2 buwan agad na parusa ang ipinataw, attorney. Isa rin to sa mga question doon po sa mga tumutol sa suspension nitong si attorney Congressman Kiko Barzaga, attorney. Kaya nga, political ito eh. Kasi ang masakit dito, we are not like, I'm not saying na bad ang Thailand. I love Thailand. But the way they claim na para silang nasaktan ay para silang monarch na any insult or any bad comments that are being said against the monarch or the royal family is a lese majesty, a crime in itself. We don't have that kind of tradition here in our country. Kasi wala tayong monarchy dito eh. Ito ay democracy. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authorities emanate from the people. Iyon talaga ang foundation ng ating bansa. Wala tayong monarchy na parang kunting hanghang lang na comment against the monarch is already a crime. We don't have that kind of culture. Ang sa atin ay kasama yan sa demokrasya yung dissent, kasama sa demokrasya yung pagpapahayag ng comments, saka yung mga expression of grievances natin. Kasi lalong mabubuhay ang demokrasya kung mayroong kabilang tinig, yung the other voice. Kaya nga, meron tayong sinasabi na marketplace of ideas palagi. And it's very painful na nangyayari ito sa isang house wherein the freedom of expression ay dapat papalaguin yan, dapat i-blossom. Kasi yan ang bahay ng tao. The people's house, the House of Representatives. Kaya nga, ito ay masakit talaga ito sa kasaysayan ng ating history sa ating bansa, lalo na sa House of Representatives. Opo, mas balat sibuyas ba yung kasalukuyang administrasyon compare sa nakalipas na administrasyon, attorney? Dahil alam natin dyan po sa Kamara, marami pong Opo, maraming mga naninira, maraming mga masasamang mga sinabi, lalo na yung mga makakaliwang grupo na mga party list, no, na nakalipas na administrasyon. Pero ang lagi lang sinasabi ni former President Rodrigo Duterte, karapatan nila yan. Meron silang karapatan sa pamamahayag. Demokrasya tayo, so nire-respeto niya. Wini-welcome niya, hindi niya sinisikil. Meron naman akong nakapanim na kongresista, ang sabi naman niya, ang kaibahan naman daw dati, bagamat may tumitira doon sa dating administrasyon, wala naman daw nag-file ng ethics complaint. Dito lang daw at may nag-file ng ethics complaint, kaya wag daw nating ipag-kumpara, kaya umusad. Attorney, anong basa mo rito? Kasi yung ethics complaint, normal yan mangyari kung may mga third parties magpapahil ng ethics complaint. In fact, ang daming ethics complaint dyan na pending, unacted, be it in the House or in the Senate. Kasi normally hindi yan ginagawa nila eh. Especially if seldom yan na isang kapwa mamabatas ang mag-file ng ethics complaint against his or her own peer. Now, malinaw na politically motivated yan. Kasi hindi mangyayari yan kung walang direction at saka walang instruction. Pero para sa akin, nakakahiya na nangyari yan. It's shameful to do that. Kasi if you are true to your calling
as a member of the House of Representatives, you should not have allowed it to happen, especially to the act that is used as a basis of disciplining Congressman Barsaga. Talagang nakakahiya yan because to me, behavior that is part and parcel of freedom of expression. Opo, speaking of freedom of expression, hindi po ba halos araw-araw po meron pong plenary session dyan po sa Kamara? Why not i-call out at magkaroon na lang ng debate dyan po sa plenaryo para magkarinigan yung dalawang panig at hayaan po yung taong bayan na tumimbang, di ba? Para at least maging patas po ang lahat, attorney. Dapat, Admar, congressman ka. Dapat ikaw ang speaker dyan para yung suggestion mo ang mangyayari. That is supposed to be what would happen. Kasi, as I said, pabalik-balik ako diyan. House of the people ito. Atin ito. Ang ating voices, ang ating mga tinig, dapat namamayagpag diyan sa House of Representatives. Ngayon, kung you limit, you stifle that right, wala na yan, hindi yan House of Representatives. Parang ano yan, gawin na natin yan parang palasyo, monarchy na tayo. Kasi balat sibuyas palas ka, mga royal blood pala sila eh. Hindi yan ang nature ng democracy. Opo, kasi maliban sa pagiging congressman, tinatawag din silang representative. So baga kinatawan sila ng kanilang distrito. Parang kayo po, Bukal, meron po kayong distrito rin na kinakatawan sa inyo pong lalawigan. So kumbaga parang nade-deny yung karapatan ng kanya mga constituents na maipahayag din. Kasi siya yung representative, kung ano yung mga sinasabi ng mga kababayan niya or mga constituents niya, yun yung ibinoboses niya dyan sa Kamara or kung sa ano man na platform. Kasi yung maliliit na boses kasi, yung mga constituents, minsan hindi yan naririnig eh. So kailangan mo ng isang representative or official, the more na mas marinig, dapat the more pa nga natin na hinihikayat ang lahat na maglabas ng saloobin para makita yung mga problema na susolusyonan. Di po ba, attorney? Yun nga, dapat. That should be the case. If only for the House of Representatives to live up to its expectation as na iyan ay isang bahay ng Filipino people. Bahayan, tinig wherein the voices of the Filipino people are being heard, being listened to. Pero kung ayaw na natin ng dissent, ayaw na natin yung mga komentaryo na maanghang, we better abolish the House of Representatives. At gawin natin yan na parang we will convert into monarchy. Yung yung maging membro diyan ay yung mga royal blood. Sino bang royal blood sa atin dito? So what I'm saying is they are destroying the institution that functions supposed to be as what is expected in the Constitution, na yung voice of the people, different voices of the people, different sentiments are being heard and crystallized in that body.